Atin hong makausap ang mananatili yata ito na Senate President Pro Tempore, Jinggoy Estrada. Hi sir, magandang gabi dyan sa Amerika at magandang hapon naman dito po sa Pilipinas. Magandang hapon sa inyo, sa Elliot, sa lahat ng nakikinig at nanonood. Good afternoon. Una muna sir, naku, bukas ng laban ni Pacman, laban dito kay Mexican boxer Mario Barrios. Kayo ba'y manunood ng laban ni Pacquiao? Yeah, manunod ako bukas at sana pagdasal natin na manalo yung ating pambansang kamao despite the fact of his age, 46 years old na. Yung kalaban niya 29 years old na tapos 6-footer pa. Panalangin lang natin na ganoon pa rin siya kabilis katulad ng kanyang prime. Oo nga sir, maraming nagsasabi na parang dihado daw si Pacman, si Pacquiao kasi nga mas bata at mas matangkad sa kanya. Sa tingin nyo, dihado or malaki ang tsansa pa rin ni Pacquiao bilang alam naman natin napakarami niyang kinaharap na laban. Although siya 46 o 47 na ba? Ilang taon na ba? 46. Well, nung bago lumabas itong balita na lalaban na si San Manny, ay lumabas yung odds 1:4. Dehadong-dehado si Manny. Pero ngayon ay 1:2 na lang. Medyo bumaba yung odds. Pero pabor pa rin dun sa kalaban ni Senator Manny. So nakita niyo ba yung pagpapractice niya? Sa tingin niyo, hindi nabawasan yung kanyang bilis? Dumalaw ako sa kanyang training sa Wildcard Gym nung pagdating ko nga dito. At nakita ko talaga puspusan ang kanyang ensaya at hindi siya hinihingal. At 46, talagang nandun pa rin yung bilis. Yung kanyang bilis at tapang. Pero ano yun sir, hindi ba parang pumayat ba si Pacquiao o dati pa rin yung pangangatawan niya? Yun pa rin yung kanyang weight. Doon sa, hindi ko alam, welterweight division yata yung kanyang nilalabanan. O yun na lang. So, pagdasal. Pero ang Pangulo, alam ko, aalis ngayong gabi. Hindi ko alam kung isa siya sa makakapanood nitong laban ni Pacquiao bukas. Hindi. Palagi ko didiretso yata siya sa Washington para makapag-usap kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Anyway, so yun, sana nga manalo si Pacquiao. Natalo man siya sa nakalipas na eleksyon. Sana naman manalo siya dito sa laban niya, laban kay Mario Barrios. Kaya sana nga, nanalangin kami at ang buong sambayanan na sana po ay bigyan ulit siya ng pagkakataon na makuha ulit ang titulo ng WBC. So sir, aside from you, sino pa yung mga ilang politiko or personalities na balita nyo manonood din bukas ng laban ni Pacquiao? Well, marami akong nakita dito ng mga politiko. Nandito rin si Congressman Toby Tiangco, nakita ko. Si Congressman Lacson, si Senator Bong Revilla, Senator Francis Tolentino, at marami pa iba. So, tatlo pala kayo dyan, ano? Tatlo kayong senador na nandyan. Dalawang dating senador. At isang... Anyway, sir, 1 week na lang from now, magbubukas na yung first regular session ng 20th Congress. Sa tingin niyo, planchado na lahat pagdating sa magiging leadership ng Senate? Well, sa akin palagay ay planchado na at mananatili pa rin Pangulo ng Senado, si Senator Escudero, at nakalikom na siya ng higit na 13 boto ng mga senador para suportahan siya, para manatili sa kanyang pwesto. Sir, yung higit, ilan na? Wala ka bang figure kung... Kasi si Senator JB, para sinasabi niya, ang tansya niya nasa hanggang 18 senators na. Ganon din ba yung tingin ninyo? Yeah, tama yun, mga 18. So kung 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, so 8 lang po yung hindi sumama? Hindi, kung 18, di ano lang, 6. Oo nga, 6 lang. So sabihin na natin mali yung mathematics mo eh. Oh, mali pala. May nasa math. So kung 6, di ba? So sabihin na natin Senator Soto, Senator Ping, Mig Zubiri, Lito Lapid, tapos si
Senator Rizon Tiveros. Yung isa po, Senator Amy Marcos po ba yun? Senator Lawrence. Senator Lawrence. So, Senator Amy, kasama na sa sumusuporta kay... Hindi pa yata. Pero alam ko si Senator Lapid ay sumusuporta na rin. Ayun. So, ibig sabihin, ang mga hindi, Soto, Lacson, Migs, Loren, Amy, and Rizon Tiveros. Tama po ba ako? Malamang. Mhm. So, kung ganun, sir, 18, pati po ba yung distribution ng committee chairmanship ay planchado na? Well, most likely ay planchado na rin yung pagbibigay ng pagdidistribute ng committee sa mga sumusuporta kay Senator Escudero. So, sir, So, sir, in your case, mananatili kang Senate President pro tempore, pero yung bang pagiging chairman mo ng Committee on National Defense and Security, mariretain din po ba sa inyo? Opo. At si Basta Senator... I serve at the pleasure of my colleagues. So, Senator Win, kanina po na interview ko, inamin naman niya na isa sa mga kumbaga wish list na hiniling niya na maging chairman siya, aside dun sa basic education, ways and means siya, tayo ang pagiging chairman ng Committee on Finance. So, yung pagiging chairman ng Committee on Finance na ibigay po kay Senator Win Gatchalian. Yes, yan na yata ang usapan na ibibigay sa kanyang chairmanship ng Committee on Finance. Kung alam mo, by tradition, I don't know simula nung pumasok ko sa Senado, by tradition, pagkahawak mo ng Committee on Finance, alam mo, mahirap yung committee na yun, masyadong matrabaho, alam mo, baka maubos na yung oras niya rin sa Committee on Finance at hindi niya mapagtuunan pansin kung meron pa siyang ibang committee na hawakan. So kung sakali, yun lang yung hahawakang committee chairmanship ni Senator Win? Yun ang ideal. At na-commit na po yan kay Senator Win? Most probably. And sabi nga niya, given the chance na mamuno doon sa naturang committee, kanya daw pa iralin ang transparency and discipline principles pagdating sa budget process. Yes, dapat naman. So, yung kanyang dating committee, yung Committee on Basic Education, kay Senator Bam na nga po yun. Yes, kay Senator Bam. How about Because that is his advocacy. How about yung Ways and Means Committee, Chair? Well, I'm not sure. I think yan ang tanongin siguro si Senator Joel kasi siya yung namamahala sa mga committees. Siya yung siya yung kinakausap ng mga senador kung ano yung committee na gusto nila, sir? Well, hindi naman. Siya siguro yung ang kumakausap sa mga senador. Pero yung pong anong committee po ang hiningi ni Senator Erwin Tulfo bilang isang neophyte senator? Committee on Social Services dahil he being a former secretary of the Department of Social Welfare. Yung Committee on Public Services, kanino po mananatili ito? Kay Senator Raffy Tulfo? Palagay ko kay Senator Tulfo pa rin. Pero meron pong ilalaan na committee chairmanship doon sa mga hindi sumuporta o susuporta kay Meron SP. naman, kung gusto nila kumuha. Kasi ganyan naman talaga sa Senado. Ako, nung una akong pumasok sa Senado noong 2004, I was a member of the minority. And lahat naman ng mga committees na binigay sa amin ay mga tira-tira nila. So ganoon naman talaga. Kumbaga, hindi na talaga maghahanap yung mas pipiliin na mag-minority na mabigyan sila ng mga malalaking committee. Kumbaga, kung ano yung tira, talagang yun na lang ang kanilang hahawakan kung gusto nila. That's the way it works. Pero sir, like si Senator Amy, mananatili kayo, di ba, equity of the incumbent? Kasi 4 yung kanyang committee chairmanship. Anong info mo? Babawasan ba o mananatili siyang chairman ng 4 na committee? Ano po ba yung social services na ibigay na kay Senator Erwin. Pero yung foreign... I don't know about the rest, about the other committees that she is handling. Mananatili sa kanya yung iba? I am not that sure.
Eh, paano nga kung hindi naman pala siya Kasi pumirma? Hindi siya gusto na yata niya mag-unload eh. si Senator Amy. Senator Amy. Mhm. Pero ano pong info nyo? Eventually, may plano ba siya na sumama doon sa majority at sumuporta sa pananatili ni I SP Cheese? have no idea. Mhm. So, yung sinasabi ni Senator Bato na yung Duterte Black supportive kay SP Cheese, hindi po 100% kasi Senator Amy, ang info natin, hindi pa nga po ito pumipirma doon sa resolution. Yeah, hindi pa nga. That's true. That's correct. Hindi pa siya pinipirma. But I have been in constant touch with her. Uh-huh. And meron siya mga hinihingi mga ibang committees. So, Meron siyang mga gustong i-unload na committees at meron din siyang hinihingi mga bagong committees. ano po yung hiningi niya na bagong committee, sir? Well, nasa amin na lang yun. Pero kung may I cannot constant, divulge it. so sir, kung may constant communication ka, Senator Amy, tinatry niyo ba siyang kumbinsihin na Yes, sumuporta I na? tried to convince her to join the majority. At nasaan lang porsyento na po yung possibility na mag-join siya sa majority? Well, it's her call. Wala pa akong konkretong sagot na galing sa kanya. Pero nararamdaman niyo po ba doon sa takbo ng inyong conversation na may tsansa na makumbinsi siya? Meron naman. Mhm. And then, kumbaga may ilang 7 days before July 28. So, tuloy niyo pa rin ba siyang liligawan, sir? At kakausapin? Yes. Oo. Nagte-text naman kami ni Senator Amy. Mhm. At So, hopefully magbago ang kanyang isip na sumali na siya sa majority. mhm. Pero sir, hindi naman Committee on Finance ang hinihingi niya. Well, that was the offer of the other group. That's what I heard. Oh, sino yung other group? Grupo nila Tito Sen? I think so. Pero hindi naman yun ang hinihingi sa inyo ni Senator Amy dahil sabi niyo gusto mag-unload at may ibang gustong committee chairmanship. Hindi naman yun ang hinihingi sa inyo. Hindi naman. Okay. Anyway, sir, ano yung expectation mo at ano yung gusto mong marinig dito sa pang-apat na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? First of all, the senior high school, kung talagang gusto niyang tanggalin, because that is one of my pet bills. Pangalawa, siguro yung the ban on online gambling or the to regulate online gambling. At yung minimum wage Minimum ng wage. ating mga minimum wage earners. Pero sir, pagdating dun sa online gambling, ano kasi, parang hati ang mga senador, may nagpupush ng strict regulation, pero marami na rin nag-file ng total ban. Sa tingin nyo, alin ang mas maganda na ipasa ng Kongreso? Yung strict regulation o yung total ban ng online gambling? If you were to ask me, ang sagot ko dyan, yung strict regulation. Basta accredited or sanctioned ng PAGCOR, if it is legal, okay lang. Pero pag illegal naman, they have no business doing that here. Kasi sir, ano yung concern ninyo kapag total ban? The same concern ba kayo do silang senator na kapag total ban, baka mas lalong magkaroon ng underground operation ng online gambling? Yes, baka magkaroon ng kasi yung Pogo nga, hanggang ngayon, mayroong mga giri-girilya pa eh. Ayun, hindi talaga nagbabayad ng taxes yun. Kung nagigiri-girilya. Ito, pagka strict regulation, pagka accredited at sanction ng PAGCOR, at least nagbabayad sila ng buwis. O eto nga sir, you may joint statement yung 14 online gaming operators. Ito ho yung mga legal, mga license gaming operators. Ang sabi nila, kapag daw outright ban, would only push players into unregulated gaming. So yun ang Well, sinasabi. that might be true. Katulad nga na sinabi ko kanina, yung Pogo, hindi naman totally pa na ban lahat. Meron pang mga nagtatago dyan. Meron pang mga ibang nasa maliliit na hotel, nag-ooperate. Pero may nagigiri-girilya na lang. Baka ganyan din na mangyari.
Unlike kung strict regulation, mamomonitor lahat ng Yeah, mga... monitor lahat. Mhm. Pero sir, kasi talagang lumilitaw ngayon, ang dami na palang lulong sa online gambling. Hindi lang, pati mga kabataan, mga estudyante, dahil ang bilis nilang tumaya online. So, ang Hindi daming... na, alam mo, dapat kasi strict regulation. Pag sinabi mo strict regulation, pati dapat yung mga minor de edad, Mhm. hindi dapat nakaka-access. I don't know how they will do that. Mhm. No? Dapat yung mga minors, hindi na dapat nakaka-access dun sa online game, yung gambling, online gaming. Yun nga ang magiging challenger doon. Papaano natin mababalidate na yung, kasi ngayon mukhang ang bilis using e-wallet, madaling makakataya regardless kung ano yung edad mo. Kaya ang dami na pala ngayon Yun nga ang problema. They have to establish a mechanism kung paano maipagbabawal na maka-access itong mga minor de edad. Pero siyempre, alam mo, siyempre, pag minor de edad ka, pati yung mga baon mo sa eskwelahan, alam mo, yung mga Correct. apektuhan yun, wala ka na makain, alam mo yun, pati tuition mo sa pag-aaral, baka madali pa dahil sa matalo sila sa online gambling, alam mo yun. Mhm. So sir, ngayon kasi, 'di ba, maraming online gambling na license, pero marami pala ang hindi lisensyado. So it means may pagkukulang dito ang concerned government agency, but may mga nakalulusot po na hindi lisensyadong Dapat ang PAGCOR ang lookout ng PAGCOR yan. Dapat tingnan nila yung mga hindi lisensyado na mga gambling, online gambling operators. At yun ang dapat makasuhan. Mhm. Pero sir, paano? Ito daw mga e-wallet nagagamit para doon tumaya kahit ng mga hindi license na mga online gambling. So kaninong lookout ito? Ano yung dapat nating gawin? Lookout ng PAGCOR yan. Pati ito sa mga e-wallet, sir, na nagagamit sila sa mga pagtaya na ating kababayan sa mga hindi lisensyado na online gambling. Well, basta ako, yung opinion ko, yung mga hindi lisensyado na online gambling, look out ng PAGCOR yan. Dapat ang PAGCOR talaga ang mag-scrutinize kung sino yung legal at kung sino yung mga illegal. Total, meron naman silang database dyan. Suriin nila, scrutinize nila. Pero naniniwala kayo na kailangan pang magpasa ng batas para talagang magkaroon pa ng mas striktong regulation, considering na ito nagbubunga na nga po ng pagkakalulong ng marami nating kababayan? Well, lalong-lalo na yung mga minor de edad. Kung walang provision sa strict regulation ang pag-access dun sa mga minor de edad, ako mag-insert ng i-amendahan ko yan na kailangan you have to devise a mechanism na hindi makaka-access ang mga minors. Sir, ano yung masasabi mo doon sa ilang mga celebrities na endorser po ng online gambling, considering tsaka mga social media influencer? Trabaho nila yun. Wala tayong magagawa dyan. Pero yung iba, Doon sila kumikita eh. pero kumbaga magkaroon ng konting concern. Sabi niya ba, makonsyensya naman daw dahil marami mga kabataang nalululong na kumbaga isipin muna kung dapat pa bang mag-endorso nitong ganitong klase ng gambling. Siyempre, hindi naman natin maalis sa kanila. Hanap buhay nila yung mag-endorse. Lalo na yung ating mga kasamang artista. So, hindi natin masisisi, sir, kung mag-endorse sila. Pero sana ang endorse, pero sir, sana ang endorse lang nila yung license online gambling. Yung license, so okay lang. Pero yung mga illegal, pero hindi naman nila alam kung ano yung illegal tsaka legal eh. Pero sir, Paano nila malalaman yun? pero wala ba silang capability para ipasuri muna kung itong i-endorse ko Yung ba mga artista? Yung mga endorsers? Wala sila anong capability nila para malaman kung ano yung illegal tsaka legal. Sir, baka pwede nila i-check sa PAGCOR kung ito ba'y license. Well, due diligence nila yan. Siguro tanong-tanong sila kung legal ba yan. Pero I don't think they will go to that extent na legal ba yan, illegal ba yan. Basta syempre paghanap buhay yan, lalo na ngayon mahina ang movie industry, syempre susunggaban nila yan.
At wala silang liability doon, sir, no? Nag-endorse. Wala sila liability, of course. Ano liability nila ron? Endorser lang sila, kinuha sila. Diba? Ang may liability doon, yung mga hindi lisensyado na kumuha sa Hindi kanila. lisensyado. Yun talaga dapat ipahinto. Pero sir, ano to? Dapat din bang pag-aralan kung tama or dapat bang itaas yung buwis na ipinapataw sa online gambling? Kasi mukhang laki ng perang involved dito. Well, depende siguro. Kung siguro ang dapat tanungin dyan, si Secretary of Finance, si Secretary Recto. Kinakailangan talataasan ng buwis na dyan sa online gambling. Anyway, sir, tungkol naman dito sa impeachment, nasabi ni Senator Joel Villanueva na ilang mga senador ang nagrekomenda na August 4 simulan ang impeachment trial kay VP Sara 1 week after ng pag-open ng session para daw at least yung first week maituon muna sa paghahalal nga ng Senate leaders at gayon din paghahalal ng mga committee chairman. Well, that's possible. Although I'm not privy to the talks, no? So, Hindi ka kasama doon sa nagsuggest, no? Usap-usapan na yan, no? No? Hindi ka kasama doon sa mga sinasabing ilang Hindi senador. ako kasama sa pero I think that is a good idea na magsimula ng impeachment sa August 4. Kasi siyempre July 28 wala na yan kasi may SONA, no? July 29 magre-reorganize ng committees, no? May mga reference of business pa yan. So siguro August 4 is the ideal date to start the impeachment trial of against Vice President. Pero sir, sa tingin nyo, tuloy-tuloy na yung impeachment trial? Kasi si Senator Bato de la Rosa, sabi niya, doon sa inyong session as legislative body, magmo-motion daw siya para sabihin na meron bang jurisdiction ang Senado ngayong 20th Congress dito sa impeachment case naman? That is debatable. Maybe we will debate amongst us senators, and ultimately the Senate President will decide on that issue. Pero marami na ho meron na uli on Monday na ilang mga, sabi, magkakaroon ng mobilization. Yung August 21 movement, hinihikayat ang mga kababayan natin to speak up and join peaceful mobilization. Dahil parang feeling nila, dinidelay. At meron pang student leaders ang hinihimok si SP Chis to step down bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Dahil, another delay na naman daw sa halip na pag nag-resume kayo ng Monday, ang usapan yata dati, the following day, magkukonvene na uli kayo bilang impeachment court. Well, karapatan nila yung kung gusto nila mag-rally, wala namang makakapagpigil sa kanila. Pero wala kayong nakikitang basihan para mag-step down si SP Chis bilang presiding officer ng Senate I don't Impeachment. think there's any basis for the Senate President to step down. He's doing a good job. Lahat naman ng mga aksyon niya, mga kilos niya, it is within the bounds of the law. Pero sir, kayo, kasi si SPG sabi niya hindi rin naman siya papayag ng outright dismissal. At marami nagsasabing hindi uubra na basta na lang i-dismiss nang wala man lang paglilitis, walang presentation ng evidence. Kaya ba ganun din po ba yung stand ninyo? Well, alam mo, ang stand ko dyan, it is only the Supreme Court who can stop us, senator judges, yung impeachment trial. Hanggat walang order ang Korte Suprema, kailangan ituloy yung pandidinig sa impeachment cases. Sa impeachment case laban kay Vice President Inday Sara. So kumbinsido kayo, sir, na may jurisdiction ang 20th Congress na pwedeng itawid from 19th dahil dito na i-submit yon na pwedeng ituluyan na tumawid hanggang 20th Congress? Well, I am not a lawyer, hindi po ako abogado, but that is debatable. At yun din ba yung sinasabi sa inyo ng mga legal counsel ninyo, yung mga kinukonsulta yung abogado? Well, I haven't met my lawyers with regard to the impeachment trial. Pero sir, initially, pinag-aralan nyo na po ba yung articles of impeachment, yung mga Konti case pa lang. against... Ha?
konti pa lang. Konti pa lang. Mhm. So yun, ano sir? Tatapusin ko yan. So sir, ano yung paghahanda mo, pagpasok ng 20th Congress, ano yung mga gusto mo na, ano yung may papangako uli ng Senate leader, considering na kayo pa rin ang magiging leader ng Senado, ikaw si SP, tas ang majority leader. Basta ako, I will support the Senate leadership under Senate President Chis Escudero. Lahat ng alam mo naman nung simula nung umupo si Senator SP Chis, marami kaming naipasang mga batas, no? And I think we will do the same under his leadership. Marami tayong batas na may papasa. At nakikita nyo na hindi magiging obstruction yung possible maging minority block para sa mabilis yung pagpapasa ng mga panukalang batas? I don't think so. Basta naman, if it will redound to the benefit of our people, I don't think there's a reason why they will halt the passage of any bills that will redound to the benefit of the people. At considering na si SP Soto, dating SP Soto at Senator Ping, pareho naman po sila na tumakbo under alyansa. Yes, I don't think they will be an obstructionists in the Senate. Pero sir, nagkaroon ba ng effort yung grupo ni SP Soto na ligawan pa rin kayo? Sa'yo, sa personally? Wala. Dahil alam na kay Chis ka na talaga. So wala na nag-effort? Malamang. So anong info nyo? May mga effort pa ba sila last minute para makakuha or malabo na yung kung sakali mang nag-effort pa rin? I don't know. Wala, hindi ko alam yan. Pero tama ba yung sinabi ni Senator Migs na kaya maraming aayaw kay kina Ping, Senator Ping and Senator Soto dahil stricto sila? Stricto sino? Sina Ping and Senator Soto. Kaya maraming kaya may mga wala naman ako narinig na ganun. I have worked with Senator Soto. I have worked with Senator Lacson during the previous congresses. So, wala naman akong nakikita ng ganun. Kasi di ba si Senator Ping, pagdating sa budget, talagang sobra yung mag-scrutinize. So, di ba? At sabi nga, mukhang pagpasok ng session, isa sa mga gagawin ni Senator Ping, magpi-privilege speech para sa mga nakita niya na mga questionable sa ilang mga previous budget, lalo na daw dito sa 2025 budget na parang dahil sa mga nilabo-labo, halos hindi na makilala yung original proposed budget dun sa naging last budget. Parang ang daming binago. Well, that is the right and privilege of a senator to deliver a privilege speech on any topic under the sun. So, nakikita nyo, yung 20th Congress, kung ganyan na mangyayari na magiging minority, sina Senator Lacson, Ping, Subiri, Lauren Legarda. Senator Lauren, hindi mo tinry, sir, kausapin? I tried. But decided na siya to join the group of Soto? I think so. Wala naman siyang hiningin committee chairmanship nung kausapin nyo. Wala naman. So, With respect to Senator Legarda. So ano nakikita niyong dynamic? Kung ganyan, kayo yung majority, about 18, and then itong 6 ang dadami na ang minority. So ano nakikita niyong dynamic? Wala man. Tuloy pa rin ang trabaho. I don't see any problem. Kasi nung una ako pumasok sa 2004, marami rin kami minority. Pero talo lagi kami sa numero. Pagbotohan. Pero nagiging matindi yung mga balitaktakan sa Pero issue. hindi naman kami obstructionist. Basta sa ikabubuti ng bayan, ng taong bayan, bumoboto naman kami. Pero si Chis, wala nang atrasan yung pag si Senate President niya uli. Kasi sabi ni Bato, kung sakali daw hindi tumuloy, marami silang pwedeng i-offer. Si Senator Bongo, si Marcoleta at Senator Amy. Wala na atrasan itong kay Chis, sir? Hindi. Malabo na siguro yan. Pumirma naman sila kay SP Chis. At the mere fact na gusto talaga niyang manatili as SP. Alelen? At desidido naman talaga siya, sir, na ma-retain.
Yes. Mhm. 'Di ba? Wala naman siyang pag-aalinlangan. Kumbaga buo. Wala naman, wala naman. O yun, so sir, hintayin na lang namin yung mangyayari on Monday na mukhang talagang SPCs na dahil nga sabi nyo about 18 senators na yung sumusuporta sa kanya. Thank you, sir. Yes. Thank you at good night. Matutulog na ako eh. Oo nga pala, alas 12 na ba na hating gabi dyan? Sanay ka naman, sir, late matulog. Ay, natulog na. Okay. Ang oras po natin, maraming salamat kay Senate President Salamat. Okay, kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada.